Okay, tapos na po yung ating series for 2 months. Sana po merong nagbago. Sana merong kayo in-apply sa seasons of life. So ngayon, may bago tayong serye. Ah, yung ending natin last Sunday, nagbigay ako ng konting idea dahil November 1 kahapon, November 2 ngayon, All Saints Day, All Souls Day. So, alam na natin na yung mga namatay, kung nasan man sila ngayon, sa langit o sa impyerno lang. Wala nang ibang kalalagyan. So, wala pong mga patay na namamasyal, okay? Yung lahat ng namasyal kahapon, buhay po sila. Nakita ko sila sa Facebook eh. Kita ko sila, may nagmasyal ng Laguna, may namasyal ng ganito. Lahat sila buhay. At nandito sila. Hindi po kaluluwa yan. Totoo yan. Okay? So, ang mga patay hindi na bumabalik. So, we celebrate our loved ones na namatay para alalahanin yung kanilang mga good memories. Yun lang. Aside from that, wala na. So, kung nasa langit na sila, hindi na yan makakaalis doon. Kung nasa impyerno, sana hindi. Wala na ring alisan doon. Once you're in, there's no way out. So ilang beses ako nagturo ng Nobyembre about death, about sa spirit, about demons. Pero ngayon, ibahin naman natin dahil magpapasko na, kailangan natin nito. Ito po ang ating tema for this month. Kita niyo ba? God's blessing. Pagpapala ng Diyos. Sino gusto nito? Ayan. Of course naman, dahil ang kabaligtaran ng blessing is cursing. So, we want God's blessing. Ang text po natin ay matatagpuan sa Proverbs o Kawikaan. Ayan, dito tayo magsisimula. Pray po ulit tayo, hingin natin yung guidance ni Lord. Let's bow our head. Lord, salamat sa araw na to. Sa kabila ng maraming mga activities ng nakaraang linggo, Lord, your strength is still available for us. Ang dalangin ko, Panginoon, as we listen to your word, marinig namin yung still small voice mo, nangungusap sa aming spirito, sa aming puso. At nararamdaman namin na kami talaga ang personal mong kinakausap kahit marami kaming nandirito. We pray for your anointing, we pray for your presence, Lord, as we listen. At bawat isa, Panginoon, ay magkakaroon ng bagong bitbit paglabas dito. Mga bitbit, Panginoon, na pagpapala galing sa iyo. Lukuban mo kayo ng presensya mo, balutan mo kami ng iyong banal na dugo sa lugar na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan uli natin si Lord. The blessings of the Lord makes a person rich. He adds no sorrow with it. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman sa isang tao. Sino gusto mayaman? Parang iba, ayaw ah. Ayun na lang, dahil na akong pera eh. Kailangan ko pang yumaman. Naghahanap nga ako ng lalagyan ng 1,000,000 ko ngayon eh. Di ba ganyan na dapat yung tawagan? Bro, may 1,000,000 ako dito, punong-puno na yung kaha ko. Pwede bang pakilagay muna sa inyo? Pa-park lang? Ay, para kanina. DPWH ata yung park na yan. So dito, the Lord's blessing make a person rich. At walang sorrow, walang lungkot. Magkaiba po yung rich and blessed. Magkaiba po ito. Okay? Gusto ko liwanagin sa inyo na ang pagpapala at ang pagyaman magkaiba. Nung sinabi dito sa Proverbs 22, pag pinagpala ka ng Diyos, mayaman ka din. So magkaiba. Magkaiba po, di ba? Kasi kung sinabi niyang, pag pinagpala ka, mayaman ka na. O pag mayaman ka na, pinagpala ka. Pero merong kaibahan, pinaghiwalay yung salita. Yung blessing at saka yung rich. Anyone can be rich. Kahit sino pwedeng yumaman. Kahit alkantara ka pa, pwede kang yumaman. Kahit diskaya ka. Kahit sino pwedeng yumaman. Okay? Bakit diskaya lang tsaka alkantara? Hindi ba pwedeng kaday din? Hindi ba pwedeng pang-apelido nyo? Sige, sabihin nyo. Di ba? Hindi ba pwedeng Markayda? Di ba pwedeng... Oh, di ba? So,
kahit sino man pwedeng maging mayaman. Noong ang Kristyanismo ay kumalat mula sa Jerusalem, tapos may mga missionary na dinala yan sa Europa. Pag pinag-aralan nyo ang history, ang Europe ay biglang yumaman. Mga dati, barbaro yun, mga yan eh. Yung mga nakatira sa Norway, Finland, Ireland, yung mga yan, mga Vikings. Pag sinabing Vikings, mga ano yan, mga magaganda yung kanilang mga barko, yung mga galyon nila, pero pag bumaba yung mga yan, kahit buntis, sasaksakin yun tiyan, mga barbaro. Takot ang Rome. Ang pinaka-superpower that time ay ang Roman Empire na base sa Italy, base sa Roma. No? Ngayon, ang nagpabagsak sa Rome, sa empire ng Rome, ay itong mga to. Itong mga Germanic tribes saka yung mga tribes sa Norway, Finland, yung mga Visigoths na yan. Yung may mga nakita nyo, yung mga sungay nila dyan, yung mga helmet nila, yung mga Vikings, sila ay mga barbaric. Sila ang mga nagpabagsak sa Roman Empire. Pero, nung dumating ang Christianity sa lugar na to, sila ang mga yumaman. Dahil kung nasaan ang salita ng Diyos, yumayaman yung bansang yon. Hindi nyo naintindihan. Pag ang salita ng Diyos ay tinanggap sa isang lugar, sa isang bahay, sa isang buhay ng isang tao, yung taong yun, yung pamilyang yun, yung bansa na yun, umaangat ang kabuhayan. Wala pa kaming nakita na totoong sumunod kay Lord at sa salita ng Diyos at naghirap. Wala. Missionary kami. Ang dami ko ng pinuntahang lugar dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Every time na pupunta ako sa isang lugar, for example, Aklan. Pagpunta ko na Aklan, mahirap na lugar yan. Ang Boracay noon, wala pang mga building. Boracay talaga siya. Panay puno ng nyog. Alam niyo yung mga yung mga coconut crab? Nakakain na kayo nun? Kuratsa ata tawag doon. Coconut crab, ang ganito kalalaki yung mga niya, tapos bibiyakin yung coconut, tapos kakainin ng crab na yon. Ang mahal nun. Noong time na yon, na nandoon ako sa Aklan, ang daming coconut crab, umaakit sa mga nyug. Mga kubo-kubo lang noon. Tapos yung dagat, yung nakikita mo sa Maldives na kulay blue paggabi, yung mga planktons, nagniningning yung tubig, nakala mo merong solar light, ganun ang Boracay noon. So ang Boracay noon, hindi ganun kayaman. So nung dumating ako doon, mahirap lang yung mga tao. Pero after 1 year, nagkaroon ng mga negosyo. Ngayon, ang tagal na, pag nagko-communicate sa akin yung mga member ko dati doon, ano na sila? Malayo na yung narating. May 2 doktor na anak, merong mga negosyanteng ganito. So, kung saan darating ang gospel at tatanggapin ng lugar, yumayaman yung lugar. Pag tinanggap ng tao, yumayaman yung tao. Pag tinanggap ng pamilya, yumayaman yung pamilya. Pag tinanggap ng bansa, yumayaman yung bansa. Ang Europa, yumaman. And then, dinala nila sa Amerika. Sino ang superpower? Amerika. Pero ngayon, backslider ang Europe. Pabagsak sila ngayon. So every time na ang gospel ay dumadating, yumayaman ang isang bansa. Pinagpapala. Ang tanong, ang Japan ba, tinanggap nila ang gospel? Tinanggap ba? Hindi. Hindi. Hindi bawal sa Japan ang gospel, pero wala silang pakialam. Dahil ang tingin nila sa Christianity, pangmahinang nila lang yan. Yung mga umaasa sa Diyos nila at tagapagligtas na hindi nila kayang buhayin yung sarili nila. Dahil ang mga Hapon, kaya nilang magtrabaho from morning to the next morning. The more na nag-overtime ka, the more na yayaman ka, ganun ang setup sa kanila. The more na ipopromote ka ng boss mo. So ibig sabihin, trabahuin mo. Kaya makikita nyo sa trend, pag pumunta kayo ron, yung mga tao doon nakaganon. No? Minsan di na naliligo, pasok sa umaga, uwi, tapos natutulog sa tren, pinayayaman nila sarili nila. Ngayon, ang Japan, hindi tinanggap ang gospel, pero mayaman sila. So ito yung point ko. Kahit sino pwedeng maging mayaman. Tinanggap mo si Lord, ang salita ng Diyos o hindi, pwede kang yumaman. Dahil ang pagyaman at ang pagiging blessed, magkaiba. Okay? Kahit sino, kahit magnanakaw, pwedeng yumaman. Kahit mandarambong, kahit plunderer.
Kahit mga politician pwedeng yumaman. Actually, mayaman talaga lahat sila eh. No? Ngayon, pero pagdating sa blessing, anak lang ng Diyos ang pwedeng mabless. Sabi mo, anak lang ng Diyos. Lahat pwedeng yumaman, pero hindi lahat pwedeng mabless. Anak lang ng Diyos ang pwedeng mabless. Tanungin mo yung katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Anong sagot niya? Anak ba siya? Ngayon, ano ba ang blessing? Ang blessing dumadating sa tao pag tinanggap niya yung kaligtasan na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Pag tinanggap mo si Jesus, yung blessing, natanggap mo. Naging anak ka ng Diyos, John 1:12. Sabi doon, ang salitang blessing sa Bible, kahit in the Old Testament na Hebrews, sa New Testament kasi Greek, iisang kahulugan, supremely blessed or happy. Pag binasa niyo yung Matthew 5, yung Beatitudes, blessed are the, blessed are the, blessed are the, ang daming blessed doon. Pag tinignan niyo yung word na bless sa Greek ay makarios, nakasulat. At ang ibig sabihin ng makarios, masaya. Okay? Pag sinabing masaya, balikan natin to. The blessing of the Lord makes a person rich, and he add no sorrow with it. Walang lungkot. So kung walang lungkot, anong meron? Saya. Aanuhin mo isang tambak na pera, ay hinahanting naman kayo. Kahit sa Europa ka pa, magpapalit ka na lang ng mukha, gayahin mo si tourist. The tourist. Alam niyo ba yun? Napanood niyo yun? Maraming pera eh. Nagbago ng mukha. Pwede. Ang mukha mo ipalit, buwaya. Buwaya. So the blessing of the Lord, ang mga anak lang ng Diyos ang pwedeng makaranas nito. So, mayaman ka na, masaya ka pa. Di ba? Ang yaman mo, ang lungkot nyo, ang yaman nyo, hinahanting ka dito, hinahanting ka doon. Pati anak mo, kinahihiya ka. Hindi masaya yan. Ang pagpapala ng Diyos, the blessing of the Lord makes you a rich person. Binless ka, mayaman ka pa. So mag-iba yung dalawa ha. Bless ka, masaya ka, maayos buhay mo, may pera ka pa. May mga ilang pastor ako nakasalamuha dito sa Pilipinas, lalo yung mga naka-assign sa probinsya, sa Bisaya. Ang sinasabi nila, hindi naman kalooban ni Lord na pera-pera lang ang pagiging blessing. Actually, totoo. Ang blessing hindi pera lang. Pero pag sinabi ng Bible, the blessing of the Lord makes you rich. Kasama pera dyan? Kasama pera? Hindi. At napaka-ipokrito ng mga to, itong mga pastor na to, na hindi raw kalooban ni Lord yung pera-pera. Pero pag nangailangan ng bubong, nangihingi ng pera. Sarap kutusan eh. Alam mo, magpakatotoo ka. Lahat ng tao kailangan ng pera. Meron nga lang buhaya sa pera. Okay, mga dayok-duk. Pero lahat ng tao kailangan ng pera. Subukan mo sumakay ng jeep dyan mamaya at sabihin mo, God bless you, driver. Christian ako, Joey ako. Bahala na si Lord sa'yo. Tingnan natin kung ano mangyari sa'yo. Ano mangyari sa'yo? Ha? O, kain ka dyan sa restaurant mamaya. Matapos kumain, sabihin mo, pagpipray ko na lang po itong negosyo nyo. Palagay ko kulungan ng bagsak mo. Hindi pwede yun. Lahat may bayad. Dahil lahat may bayad, lahat kailangan ng pera. Tanong mo yung katabi mo, kailangan mo ba pera? Pag sinabing hindi, kutusan mo. Kailangan natin ng pera. So when the Lord bless you, He will give you money at the same time. So yung mga pastor na nakilala ko noon na hindi, ganito, kasi binabase nila ang salita ng Diyos ayon sa nararanasan nila dahil naghihirap sila, so tingin nila si Lord, kalooban ni Lord na maghirap sila. Actually, ganyan din kami noon, na nag-mission kami. Wala kaming pangarap, yumaman, wala kaming pangarap magnegosyo. Basta maglingkod lang tayo kay Lord. Pero nung umuwi kami ng Pilipinas after 4 years sa India, ang mga anak pala namin ay kakain din pala. Akala ko panay Bible lang kinakain lang nila.
Hindi lang pala Bible, malakas pala maggatas to. Nung maliliit pa sila, malakas magpizza, tsaka ng spaghetti. Sabi ko, patay tayo dyan. Sana kung Bible lang, punitin lang natin. Man shall not live by bread alone, but every word of God. Panay word of God, umaga, word of God. O kainin mo Bible, New Testament. Hindi. Nakita namin, tapos magre-renta ka pala ng bahay. Doon kami nag-isip. Doon kami nag-aral sa Bible. Kalooban ba ni Lord na yumaman tayo? Kalooban ba ni Lord na mabless tayo? At nakita ko kalooban ni Lord. At unti-unti inaral namin, paano kami aasenso? Paano kami aangat? Hanggang nagnegosyo kami, hanggang kung ano-ano mga pinasok namin na networking, hanggang lahat tinry namin na ibenta. So, nakita namin sa Bible, sinunod namin ang Bible, nandito kami ngayon. Kalooban ni Lord na may pera tayo. Amen? Yung mga youth, walang pera, hindi maka-attend sa camp. So, ginawa namin ang paraan. Tinutulungan namin, half day magtrabaho sa bahay. Sabi nga, Mr. Jerin, mas malaki pa sahod nyo sa anak ko. Kalahating araw lang kayo nagtatrabaho, pero yung sahod nyo, whole day. So yung mga ganun, paano ka makakatulong kung wala kang pera? Mas mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. So sinong tinutulungan? Yung may pera o wala? Sinong tumutulong? Yung may pera o wala? Of course, kung ikaw tutulong, ikaw may pera. Sino mapalad? Yung tumutulong o yung tinutulungan? Tandaan niyo yun. Kaya dapat, dahil ikaw ang tumutulong, mas mapalad ka, may pera ka. Sabi mo sa katabi mo, ikaw dapat ang tumutulong. May pera ka dapat. So ang sabi ng Bible, pag ikaw binless, hindi ka lang masaya. Hindi lang payapa ang buhay mo, mayaman ka pa. Sabi mo sa katabi mo, dapat mayaman ka. Hindi mayabang ha? Mayaman. Magkaiba yung mayaman sa mayabang. Maraming tao kung makapag-post sa Facebook, ang yayabang. Tapos biglang may magre-react sa baba, utang mo, di pa bayad. Pasyal ka ng pasyal. Kain ka ng kain, lahat pinicturan mo, pati pagkain mo. Bayad ka muna. So, pag pinayaman ka ni Lord, walang lungkot. He add no sorrow with it. Kasi ang blessing, ibig sabihin ng blessing, ano? Hello, ano yung ibig sabihin ng blessing? Isa sa meaning ng blessing, Macarios. Happy. May money na, happy pa. Wealthy na, beauty pa, happy pa. Networking, no? Power. So he adds no sorrow with it. Ang tunay na pinagpala, may pera at walang lungkot. Kasi yung word na blessing is masaya. Sabi mo sa katabi mo, masaya. Tingnan mo yung mukha kung masaya ba. So therefore, ang pagyaman ay hindi lang galing kay Lord. Pwede kang yumaman na galing kay Lord kung blessed ka, kung anak ka ng Diyos. Pero kung hindi ka anak ng Diyos at marami kang pera, yung kayamanan mo, hindi galing sa Diyos yan. Alam nyo, pati demonyo sumasagot, kaya nga may mga taong nakikipag-usap sa patay at nangihingi ng tulong. Nagdadasal sa mga patay. Dahil ang pagyaman ay hindi lang galing sa Diyos, pwedeng galing sa demonyo. Nung tinukso ng demonyo si Jesus, sabi niya lahat ng kayamanan ng mundong ito, Luke chapter 4, Matthew chapter 4, ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa akin. So ang sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo yung kayamanan. Ibig sabihin, kaya niyang magpayaman. So ibang pagyaman, iba ang pagiging blessed. Pwede kang yumaman, hiwalay ka sa Diyos. So ano itsura nito? Marami nga kayong pera, hindi naman kayo masaya. Yan. Alam mo na yan. Hindi yan galing sa Diyos. Dami mong pera pero malungkot, magulo buhay nyo, hindi yan sa Diyos. Dahil ang pagpapala ng Diyos, yayaman ka, maayos buhay nyo. Masaya kayo. Pag hindi kayo masaya, alam na, baka hindi sa Diyos galing yan. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, lagot ka. Mukhang hindi yan sa Diyos. Away kayo ng away ah. Busy kayo lagi ah. Marami nga kayong pera, hindi naman kayo magkakasama. Di ba?
Pamilya mo, panay kayo kumikita, yung isa nandun, isa nandito. Hiwa-hiwalay kayo, pero ang dami niyong pera. So malungkot yan. Marami nga kayong pera, pero ang dami niyong sakit, pangmayaman pa. Alam niyo yung pangmayaman na sakit? Yung parang tipong 3 beses sa isang linggo, papalitan yung dugo mo. Balang araw, pati utak papalitan eh. Palit utak, palit utak. Bakit? Walang laman eh. Marami nga kayong pera, galit naman sa inyo ang buong Pilipinas. Imagine mo, bumili ka ng kotse dahil magandahan ka lang sa payong. Eh, paano yan? Alam niyo ba yung epekto nito? Wag naman nating, kung tayo, nasa kalagayan din itong mga taong ito, anak mo. Yung pressure sa magulang, kaya eh. Pero yung mga anak, tatay mo, plunderer. Kaya nga yung isa, di ba? Sabi niya, umuwi ka na dito, nakakahiya ka na, tatay ko, sabi niya. So, ano-ano ang mapapala mo? Marami kayong pera, pero ganito ang kalagayan mo. Masaya kayo? Hindi ka makabiyahe dyan sa mall dahil mamumukaan ka. Hoy, ikaw yung buhayang taga-ano ah. Tingnan mo yung mga suot mo, leather talaga, crocodile skin. Di ba nakakahiya yun? May pera ka nga, pero nakakahiya, hindi mo pwedeng ipagmalaki. So the riches not from the Lord, ito. Psalm 73, verse 2-3. Makinig yung mga inggitero at inggitera dyan. Sabi dito sa Psalm 73, 2-3, ako ay muntik nang mag-backslide, sabi sa Tagalog. My own version. My feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Muntik na ako madulas. Bakit daw? Verse 3. Dahil inggitero ako, inggitera ako. Yung mga wala kay Lord, yung mayaman. Yung mga hindi naman palasimba, yung mga mali naman yung sistema ng pag-worship, yung mayaman sila, may bago na naman silang TV. Sa likod, ang laki oh. May bago na naman silang sasakyan. Diba? Itong nangyari sa Pilipinas ngayon, lumaki sa simbahan. Diba? Pinalaki sa simbahan ng mga pare at madre. Tapos, naging corrupt. Nakabili ng maraming sasakyan. So, yumaman ba sila? Yes. Na-bless ba sila? No. Dahil ang blessing, dapat masaya ka, maayos buhay mo, hindi lang pera-pera. So ngayon, laking simbahan itong mga to. Pero ano nangyari? Wala. Diba? Kahihiyan. So, kung tayo ay titingin sa mga unbelievers, titingin tayo sa ibang mga tao at nakikita natin, laki ng bahay nila, oh. Ang kotse nila, ilan yung mga luxury car? 30 plus? 40? O, di ba? Tapos, buti pa sila. O sige, palit kayo ngayon ng pwesto. Sino gusto makipagpalit ng buhay? Sa kanila. Taas ang kamay, kakausapin ko po. Makikipag-arrange ako na kayo yung dun titira. Palit kayo. Hindi ko ipagpapalit buhay ko sa buhay nila. Okay? Huwag kang mainggit. Sabi dito, I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit ako. Kasi sila, hindi naman nag-worship yan. Hindi yan nagba-Bible. Nainggit ako kasi ang dami nilang kontrata, oh. Diba? Buong Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao. So pag ikaw nainggit sa masasama, may problema tayo dyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang inggitera. Huwag kang inggitero. Dahil pwede kang mag-backslide. Hindi ka naiinggitan ng mayaman na hindi naman blessed. Hello? Hindi ka naiinggitan yung mayayaman na hindi blessed. Rich lang sila, hindi blessed. Tayo, blessed na. Kung hindi ka pa rich, magiging. Okay? So Psalm 73, verse 2-3, ito yung sabi nung nagsulat, muntik na akong madulas at mag-backslide kasi nainggit ako sa masasama na yumayaman. Ngayon, pag tinuloy mo yon, binasa mo isa-isa, basahin niyo pag-uwi.
lalaktaw na lang ako sa 17 hanggang 19. Kasi yun yung kwento ng ordinaryong tao. Bakit sila yung mayaman? Bakit kami? Ganyan-ganyan. Nagkukumpara ba? So ngayon, pagdating ng verse 17, sabi nito, nung writer nito, "Until I went into the sanctuary of God, then I understand their end." Nung ako'y pumasok sa templo ni Yahweh, in the Old Testament kasi, hindi ka pwedeng yumuko lang dyan, mag-pray, mag-worship, kausapin si Lord. Kailangan mo pumunta sa templo para katagpuin ng Diyos. So, it takes weeks or months para mo makabiyahe doon, lalo na kung hindi ka taga Jerusalem. So, matagal. Unlike today, pag may question ka, buksan mo lang Bible, yuko ka lang dyan, mag-pray, maintindihan mo na kung bakit nangyayari mga bagay-bagay. Pero in the Old Testament, iba. So, nung dumating yung punto na nakapunta na siya sa templo, sabi dito, I went into the sanctuary of God. Nakapunta na ako sa templo, doon ko naintindihan. Kasi nandun si Yahweh, nangusap. Ang sabi niya, "Truly, you set them in slippery places." Sino yung tinutukoy dito? Na madudulas yung mayayaman na masasama. Madudulas siyang mga yan. You will make them fall to their ruin. Hindi literal na nadulas. Ibig sabihin, yung kayamanan nila, isang iglap, mawawala. Ilang sasakyan nyo nawala? Malapit nang maubos. Ang kasamaan, kahit yumaman ka pa, may singilan time. Payback time. Okay? Ang maling pagyaman, babagsak ka dyan. Ang sabi dito, how they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Itong yumaman sa maling paraan, mawawala din yan. Dahil ang pagyaman na maling paraan, mahirap, malungkot, masalimuot, magulo, at sa dulo, mawawala din lahat. Pero pag ikaw pinagpala ng Diyos, He will not add sorrow with it. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainggit sa mga yumayaman sa maling paraan dahil babagsak din yan. May araw yang mga yan. Ngayon, kung hindi mo pa oras para yumaman, hindi mo pa nararamdaman, huwag ka nga absent next week. Sabi mo, huwag ka absent next week. Baka ma-miss mo kung paano. Introduction pa lang tayo eh. Okay? So, tuloy tayo. Psalm 73, pag binaligtad mo yung 73, ano mangyari? Ha? Magiging 37. Siyempre naman. So, baliktarin natin. Ganon din ang kwento. Umaangal din itong mamang ito, si David. Sabi ni David, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit yung mayayaman, yung masasama, yung mayaman? Maraming ganyan kwento sa Bible. Meron din yan sa Habakuk. So, umaangal sila, bakit Lord? Kung sino pa yung masama, ang lalaki ng kita. Huwag kang mag-alala. Sabi dito sa verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him." Wait ka lang. May araw din niyang mga yan. Fret not yourself. Huwag kang ano ba yung word na fret? Huwag kang mabagabag o mainggit over the one who prospers in his way. Huwag kang mainggit dyan sa mga yumayaman sa kanilang paraan. Over the man who carries out evil devices, sa mga gumagawa ng masama, huwag kang mainggit. Huwag kang mabagabag. Verse 9, laktaw tayo, 9 to 10. "For the evildoers shall be cut off." Yung gumagawa ng masama, mamamatay ang mga yan. Mamamatay talaga yan. Mawawala talaga yan. "But those who wait for the Lord shall inherit the land." Pero yung umaasa at nag-aantay kay Lord, gumagawa ng tama, mamanahin yung lupa. Hindi lang kaprasong lupa. Malaki yan. "In just a little while, the wicked will be no more." Yung mga masasama na yumayaman, magulat ka, wala na sila. "Though you look carefully at his place," di ba bahay nila yan dati? Hindi, iba na nakatira dyan. Ay, ganun. Ano nangyari? Marites ka ba? Ano nangyari? Kasi,
Ay dati, negosyo nila yan, di ba? Ganyan kalaki negosyo nila. Oo, pero ngayon hindi na eh. Yung building na yan, sarado na. Dati negosyo yan, ba't nagkaganon? Alam na this. Alam na this. Kaya ang pagyaman ng mga masama, hindi kinainggitan. Sabi mo sa katabi mo, hindi kinainggitan. May araw din yan. Yung mga yumayaman pero ayaw sumunod kay Lord, may araw din yan. Okay? May sinasabi pa ang Bible, ang kayamanan na masasama, iniipon para sa matuwid. O, ibibenta yung building na yan na binili ng ilan? 300 million. Tapos ibibenta sa'yo. 3 million na lang. Ha? Hindi, masyado na mababa. 30 million. Pwede na. Di ba? Pinaghirapan ng masama sa kalokohan niya ngayon binibigay sa mga matuwid. Kaya yung matutuwid dito, magantay lang kayo, parating na yan. Parating na yan. Yung lupa na pinagpe-pray nyo, parating na yan. Bahay at lupa, parating na yan. Huwag lang kayong mainggit. Tuloy lang yung trabaho, tuloy lang yung sipag, tuloy lang yung pagsunod kay Lord. Malapit na. Okay? Malapit na. In just a little while, the wicked will be no more. At yung no more na yan, wala na sila. Ikaw naman yung papalit dyan. Hanapin mo man sila, hindi mo sila matatagpuan. So magkaiba ang riches. Ang riches, kahit sino pwedeng magkaroon. Pero ang blessing, ang mga anak lang ng Diyos ang pwedeng magkaroon. At pag binless ka ni Lord, kasama yung riches. Masaya ka na, may pera ka pa. Sila may pera, pero hindi masaya. Magulo, malungkot ang buhay. Yung iba namang Kristiyano, hindi baling wala kaming pera, basta masaya ka, mag-isa ka. Mag-isa ka, hindi kami masaya nang walang pera. Hindi, sapat na si Lord. Yun na nga, punta ka dyan mamaya sa restaurant, sabi mo, anak ako ng Diyos. Wala akong pambayad. Mas nakakaya yun. Sabi ng Numbers chapter 6, kinakanta natin to. God's blessing is for His children only. The Lord bless you and keep you. Pag sinabing pinagpala ka ng Diyos at keep you, iniingatan ka, pinagpala ka na, iniingatan ka pa. Ito yung pronunciation ng high priest in the Old Testament para sa mga anak ng Diyos sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ni-level up ito. Level up to. Mas matindihan ngayon. So sabi dito, the Lord make His face to shine upon you. Pag sinabi ng Bible, yung mukha ng Diyos nagniningning towards you, ibig sabihin, yung pabor niya, protection niya, nasa iyo, nakatapat. Parang flashlight, nakatutok sa iyo, yung blessing ng Lord nakatutok sa iyo. Pero pag ang Diyos hindi tumingin sa iyo, ibig sabihin, wala kang blessing. Lagot ka, malas ang buhay mo. Pero when the face of God is upon you, pinagpala ka. Protektado ka, protektodo ka. And then, sabi dito, be gracious. Yung word na grace is unmerited favor. Yung kahit saan ka magpunta, yung pabor sumusunod sa iyo, yung magsasabihin, sarado na, bakit binagbigyan pa? Kanina hindi kami binigyan dyan eh. Ewan ko sa inyo, baka hindi kayo anak ng Diyos, siguro. Huwag mo sasabihin ganun. Kami kahit sa kami magpunta, yung pabor ng Diyos, mapunta kami ibang bansa, bigla na lang merong dadating doon na tao na tutulong sa amin. Kahit sa kami magpunta, the favor of God is upon us. The grace of God is upon us. Kahit saan. Kaya sana all. Okay? Sana all talaga. And then sabi dito, the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The word peace is shalom. Pag sinabing shalom, mayaman ka, pinagpala ka, malusog ka, payapa ang buhay mo, lahat ng mabubuting bagay ay nasa salitang shalom. Kaya ang mga Hudyo, pag nagkita at nagbatian, shalom. Ibig sabihin, lahat ng mga gandang bagay, sayo. Shalom. Sa atin, pag nagbatian, God bless you. Yes, maganda yon. Pero ito, matindi to. Shalom means lahat ng mabubuti para sa iyo yon. So yun yung batian nila. So ang blessing ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang shalom ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya kung hindi ka pa anak,
kailangan mo nang maging anak ng Diyos. First Chronicles, dito ako magtatapos. Yung tatay natin sa langit, na tinuturo sa atin ever since, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lahat ng Pilipino, dinadasal yan, hindi naman lahat ng Pilipino anak ng Diyos. Dahil ang anak lang ng Diyos, yung tumanggap lang kay Jesus. Hindi tumanggap sa relihiyon. Kahit isang tambak na relihiyon, tanggapin mo, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng relihiyon. Ako, adik, loko-loko, lahat ng relihiyon pinasok ko dito. Lahat talaga, as in lahat. Sa Project 4, katabi namin Iglesia ni Cristo, tinatayo pa lang yan. Doon kami, nagpa-indoctrination. Tapos yung mga barkada ko doon sa mismo, sila yung mga caretaker doon, mga tulak. So, tapos Jehovah, nag-Bible study sa bahay, Mormons, lahat halos. Dating daan, wala pa nun. So, inatenan ko yon, lahat yon. Pero walang nangyari. Walang nangyari. Until umaten ako ng Bible study sa Blue Ridge, na tinuturo Bible lang, Jesus lang. Ang kailangan ko pala, maging anak ng Diyos. Through Jesus Christ. So pag anak ka ng Diyos, sino ba yung Diyos na yan? Sino ba yung tatay na yan na tinuturo ng Bible na tawagin mong ama namin? Sabi sa Chronicles 29:11-12, sa iyo, O Diyos, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, tagumpay, majesty, ano sa Tagalog? Kinapos yung Tagalog ko. Majesty, for all that is in heaven, lahat ng nasa langit, sa lupa, sa iyo. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Pinakamataas ka sa lahat. Kayamanan, riches, and honor come from you. Lahat ng kayamanan at karangalan, sa iyo yan. And you rule over all. In your hand are power, might. In your hand it is to make great and to give strength to all. Lord, ikaw may-ari ng lahat ng ito. Kung ikaw may-ari ng lahat ng ito at tatay kita, anong meron ako? Anong meron tayo? Kung anak ka ng Diyos, sa Kanya ang riches at honor, di atin din to. Diba? Psalm 50 verse 10. Every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills. Magkano isang baka ngayon? Magkano? 80,000? Sa Japan, iba Sa Kobe, tsaka sa yung mga Wagyu doon, nako. Sige, sabihin natin 100,000, isa, yung malaki. O ilang baka lahat, meron sa buong mundo. Kwentahin nyo, mamaya mag-usap tayo. So kay Lord lahat yan. Haggai 2:8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Lahat ng silver, lahat ng gold sa mundong ito, kay Lord. Gano'ng karami yun? Psalm 24:1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang langit at lupa sa Diyos. Magkano ang lote ngayon sa Makati? Marikina. Mas mahal sa Makati, di ba? Mandaluyong, mahal ng lote doon So magkano ang kung ikaw nagbebenta ng lote, alam mo to, sabi ng Bible, lahat ng lote kay Lord. Mayaman ba si Lord? Grabe, super yaman. Ngayon kung mayaman si Lord, mayaman si God, at naging tatay mo siya, ano ka ngayon? Mahirap ka o mayaman? Dapat mayaman ka. Ang katotohanan, marami pa rin Kristiyano, hindi makuha-kuha yung kanilang kayamanan. Yung kanilang shares. Sabi ng Bible, Romans 8:17, kung anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos dahil kay Kristo. Galatians 4:7, hindi na kayo alipin, kundi anak. At kung anak, tagapagmana ng Diyos dahil kay Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, eredero ka, eredera ka. Tagapagmana ka. Nagpapanggap ka lang na mahirap pero mayaman ka pala. Parang ayaw niyo sabihin, ano? Sabihin mo, mayaman ka pala. Sige, lakasan mo. Mayaman ka pala. Paldo ka. Kung mayaman ang tatay mo, mahirap ka? Ha? Nakakahiya naman na ang tatay mo nasa palasyo nakatira at ikaw nandun sa karsada, natutulog, homeless. Nakakahiya yun. At hindi yun papayagan ng Diyos. Sabi ng Luke 12:32, huwag kayong matakot. Fear not, little flock.
It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hindi lang kayamanan, buong kaharian sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang pala kayamanan kaharian pa. Ibig sabihin, hari, reyna, prinsesa, prinsipe tayo. Walang Kristiyanong mahirap dapat. Unless desisyonan mo. Kasi may mga self-imposed na mga Kristiyano na, may mga ilan St. Francis of Assisi at kung sino pa. Mayaman sila, iniwan nila yung kayamanan. Self-imposed. At maraming mga pastor, yun ang utak. Utak mahirap. So, kung sila ganon, at sabi ni Jesus, according to your faith, so be it unto you. Hayaan nyo sila. Pero kayo na nandirito, ewan ko sa inyo kung anong gusto nyo. Gusto nyo gumaya sa kanila na self-impose ang kahirapan? Hindi mo pa nga ini-impose, hirap ka na. Di panahon na para umangat sa buhay. Hello? Sino gusto umangat sa buhay? Ang dami pala. Tayo ngayon. Tayo. The purpose of this message is, kung ano yung sinabi ng Diyos sa Biblia, yun ang maranasan natin. Hindi yung sinabi ng iba. Hindi yung narinig natin kung kani-kanino. Direct to the Bible. Anong sabi ng Bible? Mayaman ang tatay ko, mayaman ang Diyos ko. Tagapagmana ako. So therefore, kung mayaman siya, mamanahin ko kahirapan? Of course not. Kung mayaman yung tatay ko, dapat ang mamanahin ko, kayamanan din. Pero hindi tayo naghahabol sa kayamanan. Ang habol natin, blessing. Pagpapala. Dahil kahit mayaman ka, hindi ka naman bless. Di ba? May pera ka, hindi ka bless. Ay, magulo buhay mo. Ang gusto natin, bless tayo. Dahil when the Lord bless, He don't add sorrow with it. Bless tayo, masaya tayo, may pera tayo, nakakatulong tayo sa iba, nakakatulong tayo sa kapwa, naluluwalhati ang Diyos dahil ang pinagpapala, mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. The more na nagtutulong ka, tumutulong sa iba, the more na nabibless ka. Ngayon, ang blessing para lang sa anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, rich ka lang, pwede ka lang maging rich, pero hindi ka pwedeng maging blessed. Ngayon, sino po yung first time dito? Taas ang kamay, yung mga first time, ngayon lang nakapunta. Sige po, meron pa po ba dyan sa taas? May first timer tayo? Sige, punta po kayo dito. Tapos na tayo. Pag-pray ko lang kayo, punta kayo dito. Tapos na tayo. Closing prayer tayo. Bibigyan ko kayo ng chance na maging anak ng Diyos. At yung blessing na sinasabi dito sa Bible, maranasan natin. Tropa ko po ito. Sige po, harap kayo sa akin. Ayan, dito sa Juhia, kami po ay walang tinataas na relihiyon, wala kaming sektang tinataas dito. Hindi rin namin tinataas yung grupo namin. Ang tinataas namin si Jesus lang. Okay? At ang tinuturo namin, Bible lang. Kung napansin nyo kanina, lahat ng sinabi ko, may mga supporting verses na tinatawag, Romans 8, Galatians. Kasi yun yung katibayan na hindi ako nambubudol. Hindi ko kayo niloloko. Yan yung katibayan na galing yan sa Biblia. Salita ng Diyos yan. At ang salita ng Diyos, salita ng hari, hindi mababali. Pag ito nangyari sa buhay nyo, eto, tropa ko po ito Taga-Tarlac to may kontrata ngayon. Kilala niya ako, tambay ako nun. Tambay ako. Pero ngayon, ang layo na. Okay? Kaya, welcome, Armel, Lahat ito na sinasabi ng Bible, hindi lang para sa akin to, para sa inyong lahat. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, pwede mong maranasan ito magsisimula kay Jesus. Okay? Pag pumasok si Jesus, dahil ang blessing nagsisimula kay Jesus, pag si Jesus nasa puso mo, sa buhay mo, yung blessing pumasok sa iyo. At unti-unti, mararanasan mo more pa na pagpapala. So pwede ba tayong yumuko lahat? Tayo'y pumikit. So lalo na kayo na nasa harapan, tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
Papasukin natin si Jesus dahil siya ang simula ng pagpapala. Kahit pa yumaman tayo, kung hindi naman tayo blessed, sayang din, hindi masaya. And as we bow our head and close our eyes, pwede ba itaas natin ang isang kamay natin sa Diyos sa langit? Lahat tayo. Simbolo na, Lord, andito ako. Lumalapit ako sa iyo. This is my turning point. This is a new beginning ng buhay ko na pinagpala mo. And as we lift our hands, bow our head, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo sa pagliligtas mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Pwede niyong ibaba na ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa iyong mga anak na lumapit dito sa harapan. Sabi mo, ang sino mang tumanggap sa iyo, naging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos at ito na ang simula ng pagpapala mo sa buhay nila. Yung pagpapala na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila, nagsisimula ngayon. At dalangin ko, Lord, alam mo kung ano yung mga pinagdaraanan nila, alam mo yung mga sitwasyon ng buhay nila, kasali yon sa gusto mong ayusin. Kasali yon sa gusto mong baguhin. Kaya Lord, I pray yung pagpapala mo ay bumuhos sa kanila mula ngayon. Sa buong linggong ito, patunayan mo na hindi sila nagkamali ng desisyon ng paglapit sa iyo. Mabuti kang Diyos, mapagmahal kang Diyos, mapagpatawad na Diyos, at mayamang Diyos na ngayon, Ama namin. Lord, sa lahat ng dirito, hayaan mo na patuloy naming maintindihan na ang kayamanan ay binibigay din ng dyablo sa kanyang mga anak. Hindi namin sila dapat kainggitan. Dahil itong mga taong ito na nagpapanggap na masaya, hindi sila tunay na masaya. Ang tunay na masaya, yung mga anak mo na pinagpala mo. When you bless us, Lord, you make us rich and you don't add sorrow with it. Maging totoo ito sa buhay at pamilya ng bawat isa. Sa bawat trabaho at negosyo, hayaan mo na bless kami at rich kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na walang kakulangan, walang kakapusan, walang mga bagay na hindi namin kayang bilhin dahil pangangailangan ng pamilya. Lahat ng pangangailangan natutugunan. Panginoon, pagpalain mo yung mga may negosyo, hayaan mo na marami pang kliyente, marami pang mga kontrata, Panginoon, na mapipirmahan. Sa mga negosyante na mga nagtitinda, maraming buyers, Panginoon. Sa mga nautangan na hindi nababayaran, Lord, magbayad na ng utang yung mga may utang sa kanila. At kung meron ditong may utang at hindi nakakabayad, you bless them so that they can pay, Panginoon, yung mga utang nila in Jesus' name. Kaya Lord, we speak blessing for the whole Juhia, Masinag, sa bawat tahanan, bawat pamilya, bawat taong nandirito. We speak your abundant blessing. Umaapaw, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala mo. Dahil mayaman ang aming tatay sa langit, mayaman din kami. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen. Amen.